Magandang araw mga kaibigan. Gusto kong i-share sa inyo ang isang Facebook reel na napanood ko tungkol ito kay Congressman Marcoleta na nagsisigawan, pumapalakpak ang mga teachers sa Carag Region sa isang gathering. Title ng reel is Congressman Marcoleta binanatan ang mga kasama sa House of Representatives on World Teachers Day event in Caraga. Okay, iparinig ko, panood ko na lang sa inyo yung hiyawan ng mga teachers palakpak. Meron pa pong isang sinasabi about teachers. A good education can change anyone. May I propose a little amendment? A good education can change anyone, but not everyone. Alam po niyo kung bakit? Tingnan po niyo yung mga college ko sa House of Representatives. I thought they had good education. I thought they were all taught by good teachers like you. I believe they have valued all our laws and our traditions, as the teachers always say during our years of education. Pero tingnan ninyo yung nangyari. I was only defending our rules in the House of Representatives. I was only defending the traditions that make us all. Because these traditions are the ones that we kept for so long a time. These are time-honored traditions that cannot just be discarded, cannot be erased. The office of the Vice President is not subjected to questions, and that is the well-kept tradition. Ano pong gagawin natin? Huwag po kayong mag-alala. Marami naman po kayong tinuruan, mas marami po. Okay, so ang World Teachers Day is kamakailan lang, I think within this month, 2 weeks ago. So ito yung kasagsagan ng budget hearing sa House. So dito, iniisip ko, bakit ang mga teachers sa Caraga, ang napili nilang in-invite na speaker ay si Congressman Marcoleta. Ang nakikita ko dyan is maraming mga teachers na nandun pa rin ang paghanga nila kay dating DepEd Secretary VP Inday Sara. Yan ang nakikita ko. Kasi mainit ngayon. Mainit si Congressman Marcoleta, pinag-iinitan ng mga kapwa niya kongresista. Pinagtatanggal na siya sa kanyang mga pwesto. So, marami ang bumilib kay Congressman Marcoleta sa pagtayo niya. Nag-iisa siya na dumipensa kay VP Sara at sa tingin ko, na-appreciate ito ng mga teachers sa Caraga. Kaya in-invite siya for that gathering. Kaya yun, hayawan, palakpakan ang mga teachers sa speech ni Congressman Marcoleta na sinasabi niya parang yung good education ng mga kapwa niya mambabatas, question mark na. Okay? So, congratulations sa mga teachers sa Caraga sa inyong tapang. Matapang mo ito Kasi baka pag initan sila, bakit nila in-invite si Congressman Marcoleta? Wala, ang mga teachers, mga permanent positions ang mga ito. Covered sila ng civil service law. Yung mga superintendent, mga mga seso ba yan, kaya hindi sila apektado sa hindi nila pwedeng matanggal basta-basta. Kaya matapang. In-invite ng mga Caraga teachers. I don't know kung asosasyon ba ito o yung division superintendent o regional director. So, alam nyo, nung biglang nag-resign si VP Sara as DepEd Secretary, nagawa ko ng informal survey sa mga teachers. Nagtanong ako,
Anong masasabi nila? Nako, ang daming nalungkot. Yung mga kaibigan kong teachers feedback nila is si BP Sara lang daw nakapagbigay sila ng mandatory 1-month leave. Bakasyon talaga. Kasi kawawa ang mga teachers natin kahit by the way, sa mga hindi nakakaalam, bago ako naging sundalo, naging high school teacher muna ako, secondary high school teacher. Sa aming bayan sa Bangar, La Union. Kaya alam ko yung buhay guro. So, bakasyon na, March, April, May. May gagawin pa kami dyan. May mga kung ano-ano yung pinapagawa. Kaya halos walang pahinga. Pag upo ni BP Sara, yun, mandatory, 1-month leave. What else? Yung matatag curriculum. Sabi ng isang teacher na hindi pa napapanahon yung pag-resign ni BP Sara. Maganda yung ginawa ng matatag curriculum. Ngayon pa lang i-implement, sana si BP Sara ang mag-implement. Sabi ng isang teacher. But anyway, ngayon na may bagong DepEd Secretary naman is itinuloy nila yung matatag curriculum. Kasi maganda daw talaga yun ang panlaban sa yung bumababang quality of education sa ating bansa. So, ano pa? Teacher, kwentong teacher tayo kasi naging guro ako. Mayroong kwento, mga iba't ibang profession. Nandun na sila sa gate ng langit, mga professionals. Ang kwento sa atin, may gate, nandun gatekeeper, si San Pedro ba yan? Tinatanong ngayon ng gatekeeper, si San Pedro. Anong profession mo? Abogado po. Anong nagawa mo sa lupa? Sinight niya yung pinagtanggol ko ang mga biktima ng kung ano pa, abogado. Tabi ka muna dyan. Next. Ano ka? Doktor. Anong nagawa mo sa lupa? Sinabi rin niya na tumulong ako sa mga may sakit. Pinagaling ko ang mga may karamdaman kung ano-ano. Diyan ka lang muna. Tabi ka lang muna. Doktor. Lahat ng mga profesyon. Ganon. Engineer. Nurse. Name it. Sinabi nila yung mga accomplishment nila sa lupa. Kaya lang, si San Pedro o yung gatekeeper, dyan ka lang muna. Tapos may isang matanda. Ugod-ugod na. Ikaw, anong profession mo? Teacher po. Anong nagawa mo sa lupa? Lahat sila po. Yung mga nauna sa akin, dumaan lahat sa aking pagtuturo. Sabi ng gatekeeper, ikaw ang unang papasok sa langit. Ito, kwento lang ito This is to emphasize the role of teachers sa buhay natin. Lahat po tayo dumaan sa pag-aaral. Di ba? Ako, laking pasalamat ko sa mga teachers ko Mga teacher namin nung una, magagaling. Elementary pa lang kami. Pinapasulat na kami ng essay. So, mga elementary graduate, nung kapanahon na natin, maka-English na malungkot sa ngayon, kahit college graduate na, nahirapan pang makagawa ng essay. So, ano bang nangyari sa ating educational system? At ito na, ang ganda sana ng plano ng unity nung nanalo na si BBM at saka si BP Sara. Na-realize ng Pangulong Marcos yung malaking problema sa edukasyon. Kaya, kinausap niya si BP Sara, pwede bang maging education secretary ka? Ang alam ko, ang gusto ni BP Sara na department, kung bigyan siya, is Department of National Defense. Nung kinausap siya ni Pangulong Marcos, DepEd, tinanggap niya dahil nandun yung challenge. So, sayang, after 2 years, wala na, nag-resign na siya kasi nabanggit naman ni BP Sara yung budget
ginigipit ang budget ng DepEd habang nandyan siya. Ayaw niyang maapektuhan ang mga teachers at ang mga estudyante dahil napopolitika na yung kanyang posisyon as DepEd Secretary, kaya nag-resign na lang. O ngayon, binabatikos na siya, pinapa-impeach na siya kung ano-ano. Kaya, again, pasalamat tayo kay Congressman Marcoleta, ang nag-iisang kongresista na pinaglalaban ang katwiran at tama lang na palakpakan, pinuri siya ng mga teachers ng Caraga Region.